Welcome dito sa Fusion 360 tutorial. I'm Dr. Sheila at ang gagawin natin today ay chunky letter beads. Dalawa yung approach na gagawin natin dito. Isa ay yung paggamit lang ng Fusion 360 para makagawa ng chunky letter bead at yung isa naman ay gagamit tayo ng another application, yung Canva, no, para makagawa ng SVG file at yun ay i-import natin sa Fusion 360 para makagawa ng ganitong file. Mag-start tayo sa paggawa ng construction line. Ito yung magiging guide natin para sa sukat ng ating model. So, uunahin nating mag-create ng sketch. And then, ang pinili ko, no, naka-home kanina, ang pipiliin ko ay yung top view. Kung makikita nyo pala, meron tong mga plane na to, no, mga origin. So, kung pinili ko itong top view, ito yung mapipili. I-click ko lang itong orange na to, yellow-orange, or pwede anywhere dito. Kasi naka-click naman na ito, no? So, click natin yan. And then, next ay gagawa tayo nung construction line para alam natin yung sukat nung gagawin natin. So, bago ka mag-start dito, better na meron ka ng sketch, no? Or yung drawing talaga sa papel halimbawa para at least alam mo na yung sukat na gagawin pagdating dito sa application. Okay, so i-click natin itong center point. Dito tayo mag-start. And yung gusto kong sukat nitong nasa Y, no? Itong pahaba or yung length niya is 20 millimeters. Sorry. Balik natin. So, para lumipat lang sa kabilang side, no? Pindutin lang natin yung tab. Gawin natin tong 20 millimeters yung unit niyan, no? And then, pwede natin gawing 20 din yung kabila. Alright? Next, gagawin ko tong construction line. Nakalimutan kong pindutin to, no? Pero highlight ko lang and then click ko lang to, okay? So, pag construction line, kahit anong gawin natin dyan, hindi yan magiging 3D. So, magiging guide lang ito. Add tayo ng text dito sa create. And then, text. Tapos, punta tayo dito sa corner na to, sa upper left. And then, hanggang dito sa lower right. Ngayon, importante, no, para maging editable yung sketch, kailangan active siya. Para malamang active, meron to dito, no, itong check na to. Ibig sabihin, kasi pag click mo yan, tapos na tayo sa paggawa ng sketch. So, halimbawa, accidentally na-click mo yon, yan, wala tayong magagawa dyan, hindi natin ma-edit yan, no. Kung accidentally na-check mo yung, or napindot mo yung check na yon, edit lang natin yung sketch. Right-click, edit sketch. Okay? So, hindi ko nalagay yung text, no? Lagay natin ulit. Kasi wala akong nilagay na content nung kanina. Okay? And then, gawin natin halimbawa letter B. Tapos, i-align natin center, middle, and gawin natin siyang, kung 20, sakto siya dito, no? Ayoko nun kasi gagawa ko ng offset mamaya. Gawin natin mga 18 lang. And pili tayo ng font. Halimbawa, ito, yung chunky na letter, no? And then press OK. Ngayon, pwede naman na natin itong ma-extrude. Halimbawa, yan, pwede na siyang maging 3D, no? Pero, dahil gusto kong gawan ng offset, hindi pwedeng ito pa siya as letter, no? Kailangan maging line siya or sketch. So, para magawa natin ganun, make sure, no, na hindi pa to nakaklick. Right-click natin and then explode text. Ayan, line na siya. Okay? Make sure na hindi ganito, no? Broken line. Kasi pag broken line, hindi siya magiging 3D. So, paano mo malalaman na pwedeng maging 3D yung isang sketch? Pag click natin siya, halimbawa, magiging color blue siya. Katulad nito. Okay? So, next, gawa na natin siya ng offset. Punta tayo dito sa taas, offset, or shortcut key ay O. And then, click natin yung line. So, pwede siyang hilain papaloob or papalabas. Or pwede lang maglagay tayo ng value dito. So, halimbawa, negative 1 ang gusto ko. Ayan. So, parang sakto, no? Sa 20 millimeters. And then, hit OK. And next ay gagawin na natin siyang 3D. Or yung body. So, pag sketch, 2D. Pag yung body, 3D. So, una natin gagawin, lipat tayo dito sa solid. Tapos, ang pipiliin natin ay itong extrude or shortcut key ay letter E.
Click natin yan. And then, click natin yung offset. Tapos, gusto ko, syempre, hindi lang yung offset yung aangat, no? Gusto ko buong katawan, pati itong mga butas. So, meron na akong gustong sukat. Siya ay 9mm. And, kung hindi ko man, halimbawa, no? Kung hindi ko in-input yung number na yun, pwedeng, eto rin, hihilain ko lang pataas hanggang maging 9. And then, press OK. Okay? Tapos, next ay yung pinaka-letter na, no? Ngayon, nag-off yung sketch. On lang natin ulit. Punta tayo sa ilalim. And click natin ito. Extrude muna. And then, click natin tong letter B. Hindi ko i-click yung offset. Hindi ko rin i-click itong, itong mga butas na to. Kasi gusto ko, letter B talaga siya. So, may two ways para ma-extrude to. Isa, kung ang gusto kong total or yung span nung chunky letter na to ay 10mm, since ito ay 9, gagawin ko siyang 10. Tapos, pag naka-red siya, naka-cut yan. Ayaw natin yan. Kasi pag kinat natin yan, ganyan yung mangyayari, no? Ayaw natin yan. Ulitin natin. So, press E. Pag in-extrude natin, ginoon natin 10 halimbawa. Pag ginoin natin, ayan. So, tignan natin dito, no? Body, isa lang. Ayan na siya. Yan na yung letter B sa taas. Yan kabilis gumawa ng chunky letter bead. Tapos, isang way para ma-extrude yan, halimbawa, ito ulit. Extrude. Click natin tong letter B. Ang pwede natin gawin ay palitan itong profile plane. Kasi pag profile plane, galing siya dito sa itong plane na to, yung pinaka-floor niya. Kung from object, kiklik natin to, no? Itong face na ito or itong mukha ng base na to, dito siya mag-start. So, dahil 9mm ito kanina, no? Gagawin natin 1 na lang. Kasi dito siya mag-start mag-extrude. Ayan, 1. Para buo siya, 10, no? So, join. At, ayan. Yan yung isang way. Ngayon, nakita natin, no? Join siya kanina. Kung halimbawa, gawin natin siyang, gusto mo pa siyang i-edit sa future. Pwede naman, no? As new body natin siya gawin. So, extrude natin ulit. Object, dito. Tapos, lagay natin 1. And then, pwedeng new body. Pansinin nyo to. So, iisa lang yung body dyan, di ba? New body natin, 2 siya. So, halimbawa, pag in-off ko to, mawawala yung base. Pag in-off ko to, mawawala yung top part. So, kung halimbawa, final na, gusto mo siyang ipag-combine. Shift, click, tapos, punta tayo dito sa combine, or kaya nandito siya sa modify, combine. Tapos, click lang natin yung join. Okay? Kasi pag ang pinindot natin itong cut, yung red, makakat yung nasa taas. Yung yellow naman ay intersect. Okay? So, ayaw natin yon. Ang gusto natin ay join. Hindi ko pala napakita kanina, no? O, yan. Kita natin, body, isa na lang siya. Tapos, ulitin natin, no? Yung kanina. Kung ang ginawa natin ay yung join, tignan nyo yung body dito. So, isa lang siya. Extrude natin. Gawin natin 1. Pag join yung nakaselect dyan, okay. Isang body lang ito, no? Kasi magkasama na sila. Ayan. And then, next ay yung paglalagay ng butas sa may gilid. So, ang kinaganda nung model na to, alam ko na kung ano yung sukat mismo, no? So, ito 20. Ito ay 10mm. Ang pwede natin gawin, kung flat actually ito, kung diretso siyang ganyan, mas madaling maglagay ng butas, no? Pero makikita nyo kasi, itong line na to, no? Hindi yung sinusundan. Medyo naka-curve siya dito. So, pwede tayong gumawa na lang ng sukat, no? At alam natin, dito nakasentro yan. Create sketch. Tapos yan, click ko ulit tong work area dito. Nandito siya sa may left view. Click ko yan. Tapos maglalagay lang ako ng line. Gawin natin construction line. From here, yan, 10mm, no?
Tapos, yan, okay. And then, hanapin natin yung gitna. So, dito sa Fusion 360, para malaman mo yung midpoint, pag halimbawa sinundan mo to, hinahanap mo yung gitna, may mag-a-appear na triangle dun sa may upper left niya. So, pag meron na yung triangle na yan, midpoint na yan. Tapos, click natin yan. Ang gusto kong size nito ay 6mm halimbawa. Hide muna natin tong body, no? Yan. Ito, nakalimutan kong gawing hindi construction line. So, select ko lang yan. Select natin, tapos off. Para magagamit natin siyang pang-cut, no? Kasi pag hindi nga, pag broken line, guide lang talaga siya. And, ayun nga, kung mapapansin natin, nasa gitna siya nung letter B. So, pag ganyan, minsan mahirap siyang mahirap ma-access yung shape na yon. Ang pwede natin gawin is i-off ito, or kaya pag nag-extrude ka, since yun yung nakaselect, no, pwede nating ma-extrude na. Pero for better na workflow, off natin to. Tapos dito tayo sa sketch na to, no. Extrude, tapos yan. And then, pwede nating i-on yung body na kasi nakaselect naman na yung shape na circle sa gitna. Tapos, kung makikita nyo yung arrow, papunta lang siya dito sa isang side. So, para maging magkabilaan yan, i-on natin tong symmetric. Okay? Tapos, pag hinila ko tong isang side, pareho na sila. Para through and through yung cut natin. Pag color red, cut siya, no? So, ayan, naka-automatic na select na yung cut. And press na lang natin yung OK kasi lagpas naman na dun sa letter. At ayan, tapos na tayo sa paggawa nitong chunky letter bead. Ngayon, may iba pang approach para magawa natin to, no? Ang isa ay yung paggamit ng SVG. So, ipapakita ko rin sa inyo, pero better kasi na alam nyo yung pinaka workflow, no, nung paggawa nito kahit wala yung SVG file. Minsan kasi ang SVG file ay nag-e-error, okay? So, ang kinaganda nung SVG file, mas madaling mag-edit ng multiple, no, na files minsan. So, try natin. Off natin to. Gawa tayo ng SVG file. Open natin yung Canva. Start tayo sa scratch. Halimbawa, yan. Gawin natin 4 na letters. A, B, C, D. And, ang importante dito, para magkaroon ng offset, hindi ka na maglalagay dun sa Fusion 360 kasi nga minsan nag-error, no? Dito na tayo maglalagay ng outline. Ang problem lang dito, syempre kung ano yung sukat dito, hindi yun yung sukat sa tawag dito sa Fusion 360. So, ito yung text, effects, outline. Tapos, gawin natin tong black halimbawa. Better, no, pag gagawa ka ng SVG file, medyo may contrast. Magkaiba yung kulay ng outline dun sa pinaka-text, no? Kasi nagkakaproblema din pag color white at medyo magkalapit yung kulay. So, gawin natin halimbawa pink. Ayan. And then, lagyan natin ng space para hindi magka-problema sa editing. Kasi pag di mo yan nilagyan ng space, dikit-dikit din yung linya. Share, download, SVG. Tapos yung current lang na page, no? And transparent background dapat. Tapos download. And punta na tayo sa Fusion 360. Create sketch. Punta tayo ulit dito sa top. Yan, top. And then saka tayo mag-insert ng SVG. Insert from computer. And click natin to. Okay, so medyo malaki, no? Pag hindi mo makita, zoom in or i-zoom out mo lang kasi minsan medyo malaki masyado or maliit masyado, no? At ibalik pala natin yung construction line. Sige, para alam ko lang yung sukat, no gagawin natin. Since meron na tong offset, susundin ko na lang tong sukat nito. Ito yung problema sa SVG, since hindi pareho yung sukat nga, kailangan ko pa siyang i-resize. Tapos hindi mo mai-input basta-basta yung sukat, no, yung value. Ayan. So, parang okay na. Kahit hindi ko isentro, no, okay lang. Basta ito, yung 20mm na susunod niya.
and then okay. At ayan na siya. Hide natin yung unang sketch. And then, ang pwede nating approach dito, una ay i-select lahat, no? Or, pindutin isa-isa. So, halimbawa, extrude. Kung pa-isa-isa yan, ayan. So, merong mga shapes na extra dito, no? Kung pa-isa-isa, medyo matagal, no? So, ang gagawin ko, since yung base naman, completely buo siya, no? Make sure ito ay window selection, no? Pag freeform, ito siya. Pag window selection, ito siya. So, ayan. Since nakaselect yan lahat, click ko lang tong, ayan. Click ko yung extrude. And, gawin natin siyang, ilan na nga yun? 9mm kanina, no? So, ulitin natin, bukod sa pag-i-input ng value dito, pwedeng hilain, pataas, gawin natin 9. Okay, kung negative 9 yan, pababa naman yan, no? Ayan. So, halimbawa, 0. Pag binaba natin, negative. Pag tinaas natin, positive. Negative 9. And then, yung text naman. Hide muna natin tong 4 na to. I-on natin ulit yung sketch. And then, select natin. Yung isang madaling way ay paint. Pwede rin gumamit ng paint selection. Extrude muna natin. Tapos, kung ano man, naka-hold lang yung click, no? Tapos, kung ano yung dadaanan ng mouse, yun yung mapipili. So, halimbawa, yan. So, parang nagpe-paint. Yan, pwedeng ganyan. Ayan. So, make sure na itong mga extra dito hindi nakapili. So, gawin natin gawin natin halimbawa 10mm. Ay, sorry. Nakaano pala siya. 1 lang. 1mm and join. Gawin nating selection ulit, no? Window selection. So, gawin naman natin ngayon ay yung isang madaling way din. Select all natin. Tapos, pag clinic natin ulit itong may blue color, no? Made-deselect yan. So, hindi yan masasama sa may extrude. Make sure na itong mga to ay hindi kasama, no? Pati ito, mga extra na shapes. Ito rin. Mahirap to i-edit minsan pag na-extrude mo na, no? So, make sure hindi siya nakaselect. Ito, yung mga ganito, no? Na manipis. Ito pa. Tapos, okay na yung letter D. At saka itong gitna niya. Okay. Tapos, gawin natin 1 lang. And, click natin yung join. At meron na tayo agad chunky letter beads, no, na 4. Ngayon, lalagyan na lang natin siya ng butas. Gawin naman nating vertical ngayon na butas. So, punta naman tayo dito sa front, no, kasi dito natin lalagyan ng butas sa part na to. Instead of making a circle, no, na bago katulad nung kanina, ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo nung cylinder at yun yung gagamitin nating pang-cut ng mga butas sa loob. So, create sketch, click natin to. Punta tayo dito sa circle, anywhere, no? Okay lang. Tapos gawin natin 6mm. And gawin natin siyang 3D. Extrude. Tapos symmetric. Tignan natin sa taas, no? Para alam nating lalagpas siya sa mga letters. Para alam nating tatagos. And then new body. And then, i-move natin tong cylinder na to. Ito, pwedeng itong move, copy, or shortcut key letter M. Yan, magkakaroon yan ng ganyan. Pag drinag mo tong arrow na to, mag-move sa left, right, ito, up, down, no? Or pwedeng itong square na to. Lagay ko dito. Yan. Pag satisfied na ako sa position niya or sa pwesto niya, yan. Iwan ko na yan dyan and then press OK. Tapos, ika-copy paste ko na lang papunta dito, no? Pwede ito copy and then paste.
Tapos, ito na siya, body 7. Drag ko na lang papunta dito. Tapos, pwedeng Control C, Control V. Ayan. Control C, Control V. Ayan. And then, ayan. Tignan natin. Yan yung itsura niya, no? At next, turuan ko kayo nung parang boolean, no? Ito, combine ang i-click natin. Pwedeng ito or pwedeng ito. Ang una nating click ay yung target body, itong letter A, halimbawa. Yung tool body na pangkat, ito. Select natin. And kung nagkakaproblema, no, make sure na may isang nakaselect dito, may isang nakaselect, or kung nalilito ka dyan, pwedeng unahin mo yung isa at saka yung isa, no? So, ito, join, cut yung gusto natin, red na siya. At, okay. Ayan, may butas na, no? And then, next, ito naman, same yung gagawin. Tapos, ay, mali. Ayan, nagkamali tayo. X lang natin. Ito muna. Tapos, ito, and then cut. Ito rin. Ito, then ito, cut. At next. Okay? Ayan. So, ganyan lang gumawa ng letter beads gamit ang Fusion 360. And pwede mo ring itry sa ibang font. Make sure lang, no, na okay yung font na gagamitin. Hindi lahat ng font ay good or gumagana sa Fusion 360. So, yung isang way ay, kung hindi okay yung font na yon, dun sa una nating way na paggawa, no? Kung hindi okay, ay pwede kang gumawa ng SVG file, katulad nung ginawa natin sa Canva, at i-import mo dito. Okay? Pwede na natin tong i-save. Lagyan natin dito, chunky letter. Okay, tapos save. Itong Fusion 360, yung personal license niya, ay pwede kang mag-save ng up to 10 files. Yun yung limit niya, no? And then, kung gusto mo lang mag-save ng pang 11, for example, gagawin mo lang inactive yung isa sa kanila, yung sa tingin mo, hindi mo gagamitin file, no? Sa matagal na panahon. At isi-set mo siya sa read-only, and then, pwede mo nang i-save yung bagong file mo. Ngayon naman ay ipapakita ko kung paano natin kukulayan yung chunky letter beads na ginawa ko. So, ito, kumpleto ko na, no, yung letters at saka numbers. At makikita mo, color black lang siya, no? So, paguhin natin halimbawa yung color. Ito at saka ito. So, gusto ko maging color pink yung mga letters, tapos yung base, itong cyan, no? Preview natin. Okay, isang color lang yan. Tapos, gawin natin siyang filament, no? Kung line type, ganyan yung itsura. Kung filament, makikita natin yung pagbabago sa color. So, ang lagi kong ginagawa or ang ginagamit para magbago yung color, no, ay yung change filament. Ayokong nagpe-paint. Ito yung pinakamadali for me at mas matipid. So, gamitin natin yung layer 42. Change filament. Kung wala itong option na to, make sure na dalawang colors yung nandito. Para mag-add ng color, press lang natin itong plus button, no? So, change filament. Ang gusto ko yung filament 2, color pink. And slice plate ulit. Tapos, ayan na siya. Ganito na yung magiging color niya. Make sure na tama yung mapipili nating color sa AMS pag nag-print na, no? So, ganoon lang kadali mag-color ng ating chunky letter beads.